Mark chapter 2, verse 17. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Magandang araw. Ang tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Are We Self-Righteous? Ang una pong katuroan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo na Jesus can only be intimate with those who know they are sinners ay ang ating Panginoon Diyos ay maaari lamang magkaroon ng intimate and deep relationship sa mga taong tanggap at alam nilang sila ay may kasalanan. Hindi po kailangang iligtas ng Panginoon yung mga taong matataas yung tingin sa sarili na tingin po nila sa sarili nila is perfect po sila tsaka wala po silang bahid ng kasalanan. Kasi ang Panginoong sa Kristo, siya po yung tagapagligtas ng mga makasalanan tao. At ang tanging nililigtas niya lang po ay yung mga makasalanan niya po. If you don't see yourself as a sinner, you don't need a savior, syempre. Hindi po natin kailangan ng tagapagsalbo. Hindi niyo po kailangan ng tagapagsalba kung tingin niyo po sa sarili niyo ay hindi po kayo sinner. Kagaya nga po nasabi sa ating talata na it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Ayun po yung sabi ni Jesus, si Jesus po yung nagsabi sa talatang yan. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuroan ni Pastor Russell Ocampo na self-righteousness is the main hindrance to intimacy with Christ ay kapag ang tingin po sa sarili mo ay banal, hindi mo na kakailanganin si Jesus. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, kapag tingin mo sa sarili mo perfecto ka, tapos wala kang kasalanan, tsaka tingin mo sa sarili mo banal ka, hindi ka nakagawa ng kasalanan kailanman, syempre hindi mo na kailangan si Jesus. Pero lahat naman tayo nakagawa ng kasalanan. Wala po tayong perfecto. Only Jesus lang po ang perfecto. Kagaya rin po sa sinabi ni Jesus na yung kanina ko pa sinabi na I have not come to call the righteous but sinners. So to be saved, we must view ourselves as sinners. Kailangan pong tingnan natin sa sarili. Kailangan pong tanggapin natin sa sarili natin na lahat tayong tao ay makasalanan. That is need to be saved. That is saved by the grace. Tayo pong mga tao ay makasalanan na nasalba na ng ating Panginoong Kristo. Huwag po tayo maging self-righteous sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at nagpapakumbaba ay itataas. Kagaya po ng sabi sa Lucas chapter 18 verse 9 to 13 na sinabi niya rin ang mga talinggang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. Ito po ay isang kwento ng para sa iyo at saka ng yung naniningil po ng buwis. Kasi po yung para sa iyo po, kinakondemn niyo yung naniningil ng buwis, tapos parang binababa niyo po yung naniningil ng buwis. Ito po. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay para sa iyo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Tumayo ang para sa iyo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mga mulunya, o kaya mga maniningil na buwis na ito. Dito po, parang binabrag niya na hindi siya magnanakaw, hindi rin po siya mandaraya, hindi rin po siya mga mulunya. Tsaka parang dina-downgrade niya po yung maniningil ng buwis. Yan. Binabrag niya rin po yung dalawang beses daw po siya nag-aayuno, isang linggo, at nagbibigay rin siya ng ikapu. Yung ikapu po is 10% ng sahod mo o yung kinikita mo. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo ng malayo at di man lang nakatingin sa langit, ayun po parang nagpapakumbaba nga po yung maniningil ng buwis. Ito po yung ginawa niya. Dinaugukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mabab po kayo sa akin na isang makasalanan. Dito po, ina-admit ng maniningil ng buwis na siya ay makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang para sa iyo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay binababa. Sino naman ang nagpapakumbaba ay tinataas. Yun. Ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell Ocampo is yung na the cry of repentance is more intimate than the praise of
righteous is yung iyak at pagdalamahati at pagsisisi dahil sa labis-labis nating kasalanan is more intimate than the praise of righteous. Yung praise po yung righteous po na sinasabi dito is yung mga tingin nila sa sarili nila is perfecto sila at walang kasalanan. Sapagkat ang bawat isang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at siya na nagpapakumbaba ay tinataas. So guys, don't be self-righteous and never stop approaching God no matter how grave our sins are. Huwag po tayo mayang lumapit sa Diyos kahit gaano po kalala yung nagawa natin kasalanan. I-admit lang po natin sa Kanya na tayo makasalanan at kung ano po yung kasalanan natin at tatanggapin niya po tayo na parang parents din po natin. Yun lang po. Glory to God. Amen.